at lupa, maging aming buhay na ito, ikaw ang nagkaloob, ikaw nagbigay ng kalakasan sa amin. Salamat po sa taglay na buhay namin, O Diyos, sa mga oras ito. Kami po, O Diyos, ay dalangin sa unat pagluhod. Ang dalangin ng pastor, patawarin ko na Panginoon, bilang kami tao nagkakamali, O Diyos, ang aming mga isip, pagbigkas ng aming mga labi, nakasip kami ang kapwa, ang mahal Panginoon, ang aming puso na marumi, O Diyos, kaya kami idalisahin, mahal Panginoon, kami karapat-dapat mag-aral ng salita, maging sa kaning akin po, O Diyos, mahal Panginoon. Wala akong sapat na kaalaman, karunungan. Kung wala ka, wala akong magawa, O Diyos. May silbi itong pagkapala sa lahat ng nakikinig. Mahal Panginoon, ang inyong salitaan, ito ay pagkain ng aming kaluluwang nagugutom. Mahal Panginoon, sa pangalan ni Jesus at aming sinasaway, and madlang goes out in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Isang malakas sa palakpak para po sa ating buhay na Diyos. Amen. Galibay po, minamahal. At ako po ay nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, parangal, pagsamba, pagpasalamat, ay tanging sa ating nag-iisang Diyos po lamang minamahal, sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, na siyang pinagbubukulan ng lahat ng pagpapala, pagkapalang literal, pisikal, higit sa lahat, sa espiritual na pagkapala, sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At hindi po natin magkabatid malilimutan ang mga iniwang ginaturo at aral po ng iwan sa atin na ating beloved na pastor. Ito ang kanilang pamana sa ating minimahal. Turo na iniwan sa atin ng ating mga pastor, gayon sa ating pagginbagi sa ating assistant pastor, Lina Almeida, na alam natin na sila po ay nasa piling na po ng ating mahal na Panginoon. Amen. At pagpati po sa lahat ng mga Almeida family, apo at kamunugang. Gayon din po sa ating pong mga aking kapwa mga ngaral sa dakong lugar ito, kapwa akong mga gawa, sa pangwanapan ng ating balaba tatay Ordi for Sir Rodi Vidal, pagbati ko sa kanila sa buong sambayanan, at maging sa lahat ng mga kabatiran, narito mga kabatid, baguhan man o datihan, isang magpahalang hapon na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ating dakilang Diyos minamahal. Mga kapatid, bilang tayo po ay anak ng Diyos, hindi lang tayo po ang obligasyon natin minamahal ang magsamba o magpuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Baka kasi magkatiisipin natin, okay lang sa akin, sumasamba naman ako, okay naman sa akin ay nagpupuri naman ako, okay lang sa akin, nagbibigay naman ako masabi natin, okay lang yun, minamahal. Mga kapatid, sabi ko nga, minamahal, hindi lang yon ang ating tungkulin bilang tayo anak ng Diyos, ang magpuri at magsamba sa Kanya, minamahal. Sabagat kung pansinin natin, minamahal, ang sinabi po ni Apostol Pablo, sa unang Timoteo 1:12, nasabi niya, mga kapatid, minamahal, na ako'y nagpapasalamat na nagpapalakas sa akin sa pangalan ni Jesucristo, na ako'y inaring tapat at inilagay niya ako sa paglilingkod sa Kanya. So kung sa English po, sa huling pangusap sa English, magawtid ng 1 Timothy 1:12, putting me into the ministry. Amen? Ministry. Sa English po, sa Tagalog kasi ay sabi diyan, magawtid, na ako ay inilalagay niya sa paglilingkod sa Kanya. Pero sa English, putting me into the ministry. So ministry, ministerio. Palakpakan pa natin ating mahal na Panginoon. What is your ministry? Ano ang iyong ministeryo sa loob ng church o sa gawain po ng ating mahal na Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo uli, magkapatid, sa aklat ng Roma, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang ministry o ministeryong minamahal ayon sa ipinagkaloob ng mapagpalang buhay na Diyos. Sabi mga kapatid, o babasahin natin ito ng Roma 12, minamahal, ang talata po ay 7. Sabi yan, gamitin natin ang ating ministeryo ayon sa ating ministeryo. Amen? Kung sa pagtuturo, sa pagtuturo. O sige, kapag-asa nga kapatid. Ministry, ang ating pamagat, ministeryo.
Aklat ng Roma, Kapitulo 12, talataya 7 at 6. O kung ministeryo ay gamitin natin sa ating sarili, sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo, at yamang may mga Okay. So, kaloob. okay na po. Ganyan. So, itataas natin sa 5, sa 6 at hanggang 5. Pataas ang babasa. Praise God. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. 5. Ay gayon din tayo na marami ay iisang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Putting me into the ministry. O, sa Tagalog, inilagay niya ako sa paglilingkod sa Kanya. Pero sa English, ministry? Ministeryo. What is yung ministeryo o ministry, magkatid? So sabi dito, magkatid, ayon. Di ba? Sa bawat isa, binigyan tayo ng kanya-kanyang ministeryo o tungkulin. Amen? Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 12:7, pataas ang basa, mga kapatid? O sa 7 po muna tayo, sa aklat ng Roma 12:7. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. Amen? O, tanong ni Apostol Paul, kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O sa nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, kung ano ang ating ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryong ipinagkaloob ng mapagpalang Diyos. Ang tanong, nagagamit ba natin ang ating mga ministeryo o gampanin? Amen? Nagampanan ba natin, mga kapatid, ng maigi? Yan ang tanong, mga kapatid. Yung answer ay nasa atin din po yun, mga kapatid. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sabagat, mga kapatid, minamahal, sa loob ng church, mga kapatid, minamahal, ay hindi naman po, lahat po ay iisa ang ministeryo, tulad dito sa loob ng church, hindi lahat choir member. Sabagat kung lahat choir member, dito yun, aawit, wala nang maging kapatiro, ng mara, nasa crowd. Amen? Hindi naman lahat preacher, sabagat kung lahat preacher ang minamahal, ay wala nang din dyan nakaupo, dyan magkautid. Hindi naman lahat minamahal instrumentalist. O mga instrumentalist natin, wala dito. O diba? Sabagat, paano na? Wala nang nakaupo dyan, lahat na lang tutugtog. O, ibig sabihin ka, hindi ganon. May kanya-kanyang gampanin. Amen? Palapakan po natin ating wala Panginoon. May kanya-kanyang ministeryo. Mga kapatid, bilang tayo ay anak ng Diyos, hindi lang po para sasamba tayo. Hindi lang sa tayong pagpupuri. May kanya-kanya tayong duty, minamahal, sa loob ng church o sa gawain ng ating wala Panginoon. Inilagay yan ng Diyos. Amen? Sabi ng unang Korinto, mga kapatid, 12:18, ibinigay ng Diyos ang kanya-kanya, mga kapatid, sa loob ng katawan, sa isang katawan, ayon sa minagaling ng Diyos, ayon sa kanyang kalooban, upang magampanan ng bawat isa sa atin, for the glory of the Lord. Amen? Hindi sa ikalalawalhati, niyo naman, o ikaw, ako. Hindi yon. For the glory of the Lord, para sa ikalalawalhati ng Diyos. Amen? Kaya hindi ito mga kapatid, minamahal, sabi dito sa Roma, magkakaiba. Ang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat sa ating mga kapatid, minamahal. Kaya kinakailangan kapatid, ito ay nagampanan natin upang minamahal, mapurihan natin ang ating dakilang Diyos, hindi saga ng ating sarili. Diba? Hindi naman tayo tulad po magkatid sa mga sanlibutan,
O bakit sila mga kapatid nagkakaroon minamahan ng paligsahan, ano, mga kapatid? Para maluwalhati nila yung nanonood, hindi yon. Di ba? Hindi po yon, mga kapatid. Kaiba tayo, minamahan. Dahil yun, mga kapatid, minamahan, gumagampan tayo para po sa kapurihan po ng ating mahal na Panginoon upang palakpakan natin ang Diyos, sambahin natin ang Diyos, magamit natin, minamahal, ang ating ministry ito sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ating dakila Diyos. Kaya tulad sa isang katawan, anong minamahal? Ang katawan, mga kapatid, ay may mata, may kamay, may paa, may tainga. Amen? Kaya mga kapatid, para po yon sa magamit ng katawan. Diba? Kaya mayroon kang ilong, pang-amoy. Amen? Amen? Mayroon kang tainga para makarinig ka. Mahirap, mga kapatid, kung ang isang katawan, puro mo tainga. Diba? Anong klase? Imagine natin kung puro po tainga kaya ang anong sangkap na isang katawan. Ano kaya mag-itsura noon? Diba? Mahirap naman kung puro mata. Kasi kung puro tainga, mga kapatid, magkabila na nga pa lang ang ating tainga, marami na tayong narinig. Di ba? Mga narinig natin, mga negatibong bagay na siyang magpapahina sa atin. Mabuti kung ang marinig natin, mga kapatid, ay magpapalakas sa atin. O, di ba? Magkamila nga lang yung ating mata. Marami na tayong narinig, minamahal. Hirap yun. Paano kaya kung puro tainga? Di ba? Marami ka nang marinig, mga kapatid. O, hindi naman ganun po, ano? Paano kung puro mata? Di ba? Magkadalawang mata nga lang natin, marami na tayo nakikita na hindi magandang bagay. Dalawa pa nga lang yun. Paano kung puro mata na? Lalo na natin mangin Pero magkatid, hindi ganon. Di ba? Ang katawan, magkatid, may mata, may tainga, may paa, may nabatid, para magamit ng katawan. Palapagan pa natin ating dakilang Diyos. Everybody say, "Praise the Lord." Bakit ka mayroong bibig? Upang ito'y iluwalhati mo na sa Diyos. Kung maaring sa loob ng katawan ay nasa parte ka ng bibig, ikaw ay magpupuri sa Diyos. Maaring napabilang ka as a choir member. Amen? Amen? Pupuri sa Diyos, di ba? Kung ikaw naman ay nasa bahagi ka ng kamay, o ikaw ngayon ay kakalabit ng gitara. Malampakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody say the Lord. Di ba? Maaring ikaw ay nasa paa. Ikaw naman ay gagamitin para sa paghahayo. Di ba? O maaring balik natin ulit sa kamay. O maaring sa pagbibigay. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say the Lord. Kaya magkatid na may kanya-kanyang gampanin sa loob ng church, di ba, minamahal. Hindi lang sa tayo ay sasamba sa Diyos, magkatid. Malinaw naman, sabi ni Apostol Paul, kung ministeryo ay gamitin na natin ating sarili sa ministeryo. Kung sa pagtuturo ay sa pagtuturo. Kung sa panghuhula, manghula tayo. Ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya na ito'y ipinagkaloob po ng ating malapag noon. Everybody say, "Praise the Lord." Ganon po ano minamahal. Kaya magkatid, pinagpala tayo. Kaya minamahal, binigyan tayo ng Diyos sa kanya-kanyang gampanin. Ito ang ministeryo natin, minamahal, na upang katid para po sa ikalulhati po ng ating mahal na Panginoon. Kung maaring ang Diyos nangusap sa iyo, anak, sabagat ikaw ay choir member, nanghina ka na, ayaw man ang magpagamit, nangungusap sa iyo ang mapagpalang Diyos, ini-ignore mo pa rin. Baka dumating naman ang isang pagkakataon, magkapatid, o isang araw, paalalahanan ka ng Diyos, minamahal. Diba? Ganun po, kung may kanya-kanya tayong ministeryo sa loob ng church. Everybody say, "Praise the Lord!" Kaya lalo na po ngayon ang magkapatid, may nakita ang event na gagawin, anibersaryo. Tayo agagampan, magkapatid, minamahal, sa dako ng Marikina. Sa darating na February 15. Amen? 51st, magkapatid, na anibersaryo. Kaya minamahal, beleng tayo po, magkapatid, may mga gampanin, may ministeryo tayo. Kinakailangan, magkapatid, ito ay paghandaan natin
Baka naman ina sa atin bilang tayo mayroong kampanya mga choir member tayo. Alam nga naman kapatid, aawit tayo na wala tayong fasting. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody swear to the Lord. Aba, hindi po yun. Sabagat may rules, minamahal, na dapat gawin. Ba, siyempre, pag hindi tayo nakapag-fasting, lalo pag hindi ka nakapag-practice, minamahala, ay hindi ka aawit. Oh, di ba? Everybody swear to the Lord. Oh, ganun po. Kailangan habang malayo pa. O hindi na malayo, ilang linggo na lang. Paghandaan natin po naman mahal. Yung ating kanya-kanyang kampanya, ng duty, makautin sa loob ng church, minamahal. Ito ay dating mapaluguran ang ating buhay na Diyos. Magamit tayo sa gawain po ng ating. Para naman ang iba po ay masay, maligtas, minamahal. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos, minamahal. Kaya hindi pilit tayo mga kapatid malaki sa gawain ng ating Panginoon sa Kristo. Ay ako ay nasa party ako ng kamay. Palagi ako nagbibigay. Hindi ganon. Salamat sa Diyos sabat nagampanan mo, nakapagbigay ka. Di ba? Hindi, walang pagmamalaki minamahal. Basta't mahalaga ng gampanan natin, nagtapat ang ating gampanin sa loob ng church. Di ba? Kaya nga sabi ng kapatid, minamahal ng Biblia, sabi sa kamay, sabagat hindi ka mata, umalis ka na. Hindi ka sa katawan, hindi. O mata, sabagat hindi ka tainga, hindi ka sa katawan, hindi. Parte yon ng katawan, minamahal. O, sa loob ng church, ganun po yun. Manya-kanya tayo man namang gampanin, minamahal, sa gawain po ng ating dakilang Diyos. Pansinin natin. Ang sabi magkawatid ng unang Korinto. Tingnan niyo ang sabi dito ng unang Korinto. Basahin natin magkawatid. Sa unang Korinto tayo, sa 12, dito tayo magkapatid sa 12. Ang talon sa 14, isang katawan. We are one, the body of Christ. 1 Corinthians 12, chapter 12, up to, jump to 14. Praise God. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 12, talatay 12 at 14. Sapagkat kung paanong ang katawan ay isa, ay mayroon maraming mga sangkap. At ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagaman marami, ay iisang katawan. Gayon din naman si Kristo. Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Amen. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. O saan ang masangkan ditong bahagi? Sa loob ng katawan. We are one, the body of Christ. Saan ka ba dito? Amen? Amen? Saan tayo dito? Magkapatid sa parte ng katawan ni Kristo ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi dito magkapatid, sapagkat kung paano ang katawan ay isa, mayroon maraming sangkap at ang lahat ng sangkap ng katawan, bagamat marami ay isang katawan, gayon nan din naman si Kristo. 14. Italo natin sa 14. Sabagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Everybody say, praise the Lord! O ganun po, marami. Kaya mga kapatid, dapat magalak tayo sa ating tungkulin, sa ating ministeryo, na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Na ito ay pinagkaloob ng Diyos sa atin. Nagampanan natin magkapatid maigi hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen? Yun po mga kapatid. Kaya ano sabi mga kapatid? Ibaba natin. Itataas natin dito tayo sa Gading Aklat. Hindi muna tayo alis dito sa unang Korinto. Sa chapter 12 tayo, di ba? O dito tayo magkapatid sa 7, 6 at 5. Praise God. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 12, talatay 7. 6 hanggang 5. Praise God. Pataas ang basa, kapatid. Datapwat sa bawat isa ay binigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Pakinabangan naman. Sige At po. may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Yes. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ating malapagnoon. Tuloy mo sa 4. Tuloy sa 4. Sige. 4. Ngayon may iba't ibang mga kaloob,
datapwat iisang Espiritu. Espiritu. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen? O, di ba? Iisa ang Panginoon. Iisang Espiritu. Sa unang Korinto 12:6, ano? At may iba't ibang paggawa. Datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay sa lahat. Everyone, sa praise the Lord. May iba't ibang paggawa, no? O sa loob ng isang kumpanya. Sabihin natin sa kumpanya o sa opisina. O, di ba, mga kapatid? Diyan ay hindi naman lahat po siguro manager Sabagat kung lahat manager ay wala nang janitor. Amen? Amen? O, di ba? May manager, di ba kapatid? May supervisor, at may janitor o maaring may driver. Lahat yon ay gumagana. Amen? Para yung kumpanya, mga kapatid, ay patuloy umiikot, minamahal. Sabagat kung lahat manager, ay wala nang driver, wala lang magja-janitor, lahat madumi, ibig sabihin. Iyan po ay lahat, sample lang yon na may katotohanan, mga kapatid. Ganon din po sa loob ng church. Amen? Lalo na po sa katuwaan ni Kristo, minamahal. Lahat po yon gumagana, minamahal. Sabi dito, mga kapatid, sa ating binasa, minamahal, para po sa kapakinabangan. Di ba? Kapakinabangan, mga kapatid. Lalo na po sa ating mga sumasamba sa ating Panginoon. Unang Korinto 12:7, na dapat ang bawat isa ibinigay ang pagpapahayag ng Espiritu upang mapakinabangan naman. Yun pala. Kaya ibinigay yun upang mapakinabangan ng bawat isang binigyan ng gampanin o ministeryo, mga kapatid, lalo na po sa loob ng church. Palampakan pa natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Pero hindi ka naman pwedeng magmalaki. Aba, ako ang magandang umawit. Talo ko yung isang nagsusulo. Hindi naman ganoon. Sabagat hindi naman tayo na ganoon nagkapaligsahan. Amen? Palampakan po natin ating dakilang Diyos. Hindi po ganoon, Hindi naman pwedeng sabihin, aba, ako ang pinakamagandang tumugtog. Kung wala ako, wala patay ang kalang tugtugan. Hindi naman pwede, mga kapatid. Sabagat wag mong pagmalaki yon. Sabagat maaring isang araw kunin ng Diyos yung talento mo o masaklap buhay mo pa ang kinuha. Di ba? Amen? Gagawin lang natin yon para po makatid sa kapurihan ng ating Panginoon. Sabagat kung itutuloy natin ang kabasa dito, mga sa unang Korinto, ito po ang, kasi dito po binanggit yung bawat ministeryo o kaloob, ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Sabi dito, mga kapatid, dito tayo ulit sa unang Korinto. Hindi muna tayo alis sa unang Korinto. Dito tayo minamahal sa 18, kapatid. Tuloy ang basa. Sige. Kibasa, kapatid. Praise God. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 12, 18. talatay 18. Hanggang 22. Sige, Hanggang kapatid. 22. Amen. Sige pa. Datapwat ngayon nilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. 21. Sa At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan. Yan. Yung At hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. O yun. Hindi kundi, lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na waray lalong mahihina. Amen! Pakitulang, kapatid, sa 23. So, sige. 23. At yung mga sangkap ng katawan na inaakala natin kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ay pinagkaloob natin ang lalong saganang papuri Yeah. at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Amen! Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Di ba sinabi? Hindi po pwede sabihin ng dito, sa 21, hindi pwede sabihin ng mata sa kamay. Hindi na kita kailangan. Baga umalis ka na dyan. Sabi dito, hindi na makapagsabi ang mata sa kamay,
hindi kita kailangan. At hindi rin ang ulo sa paan, hindi ko na kayo kailangan. Oh, diba? Kaya ang kapatid, hindi po yun. Ano? Sabagat kung walang kamay, napakahirap walang kamay. Amen? Amen? Diba? Pag wala kang kamay, ang tawag sa iyo, kung halimbawa ang pangalan mo ay Pedro, Pedrong Putol. Amen? O, diba? Pedrong Putol. Kabagat wala kang kamay, di ba? Kaya ang tawag sa iyo, naging Pedrong Putol. Makahirap kung walang kamay, ano? At hindi pwede sabihin ng ulo, sa paa, hindi kita kailangan. O, hindi, pagkat kung wala kang paa, ay napakahirap, walang paa. Di ba? Hindi ka makapaglakad, lalo kung dalang paang wala. O, tawag uri sa iyo, putol. O, mahirap kung ulo ang naputol. Amen! O, talagang wala na yun, mga kapatid. Yun po, ibig sabihin, tinutukoy dito, minamahal, yung hindi makapagmamalaki. Diba? Yung inakala natin ay mahina, yun pala minsan ay magiging kapurihan sa Diyos. Amen. Sa yung pagkapakumbaba, di ba? Yun pala ang naging maganda sa harapan ng ating Panginoon. Nagagampanan niya ang ministeryo na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Hindi siya nagmamalaki. Purihin po ang ating Panginoon. Everybody say, "Praise the Lord." Kaya mga kapatid po, Kaya di ba ang mga kapatid sa loob ng church, hinantulad manimahan sa katawan, kung ang kamay, mga kapatid, na sugatan, kamay lang ba ang magdaramdam? Hindi. Buong katawan. Amen? Kung ang paa na taysod, na sugatan, si paa lang ba ang magdaramdam? Hindi. Buong katawan. Ganon din sa loob ng church. Diba? Kung ang isa ay hindi nakagampan ng ministeryo, damay na lahat. O diba, taga Jesus Miracle Crusade yun? Naka-uniform pa nga ng maputi yun? O puti na damit? O bakit ang kanyang ginagawa ay ganyan pala sa loob ng Jesus Miracle Crusade? O nadamay lahat. O, sabi kayo daw mga kapatid, kasiraan ng isa, kasiraan ng lahat. Kapurihan ng isa, kapurihan ng lahat. Everybody say, "Praise the Lord." Because hindi nagampanan na maigi yung ministeryo minamahal, nakapaglabag. Kaya sabi dito, kung ministeryo, gamitin natin ating ministeryo. Kung sa panguhula ayon sa kasukatan na ipinagkaloob ng Diyos. Ang tanong dito, otid, nagampanan ba natin na maigi, Amen? Amen? Tuloy natin ang basa, kapatid. Pakibasa po. Sa 25 tayo. 25, 26 hanggang 27. Guiding aklat. Hindi pa tayo alis niya sa unang Korinto. Praise God. Aklat ng unang Korinto, Kapitulo 12, talatay 25 hanggang 27. Upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing-isang pag-iingat sa isa't isa. Yes. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Amen. 27. Kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Everybody say, "Praise the Lord." Itong sinabi ko kanina, kung ang isa ay nagdaramdam, halimbawa sa kamay, nagdaramdam na sugatan, sama-samang nagdaramdam ang katawan. Amen? Nasasaktan, minamahal. Lalo na po yun sa loob ng church, mga kapatid. Malinaw naman na sinabi po ni Apostle Paul, sulat niya dito mga kapatid, sa unang Korinto, minamahal. Kaya mga kapatid, salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa ating mga tapat. Sabi sa unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus, sa Panginoon natin, na siyang nagpapalakas sa akin, inari niya akong tapat at inilagay niya ako sa paglilingkod, putting me into the ministry. Pasalamat tayo, siya nagpapalakas sa atin, mga kapatid, minamahal. Kaya mga kapatid, itong ministeryo natin, mga kapatid, hindi natin ito pwedeng matakasan. Amen? Everybody say, "Praise the Lord." Di natin pwede itong takasan. Like Jonas. Si Jonas, minamahal, inutusan ng Diyos.
ang kanyang gampanin o ministeryo, pumunta siya sa bayan ng Nineveh. Amen? Ang nangyari, halimbawa natin na malinaw, si Jonas, halimbawa natin malinaw. Inutusan si Jonas pupunta ng Nineveh. Ang ginawa ni Jonas, halimbawa, mga kapatid, ilinaw lang natin, inutusan ng pumunta sa Antipolo, pumunta siya sa Bulacan. Amen? Malayo mga kapatid. Ibig sabihin, hindi sumunod si Jonas sa ipinag-uutos sa ministryong dapat niyang gampanin. Sabagat, para ang taong naroon sa Nineveh ay masave. Amen? Maligtas. Si Jonas tumakas sa ministeryo niya. Amen? Kaya ganun pala mga kapatid, pag tumatakas tayo sa ating ministeryo, minamahal, hindi natin nagampanan, mga David, hahabulin tayo ng ating Panginoon. Kala ni Jonas, wala ang Diyos sa sikatan ng araw. Kala ni Jonas, wala ang Diyos sa lubugan ng araw. East, west, north, south. Hindi niya alam na ang Diyos naroon sa lahat ng dako. Amen? God is everywhere. Hindi ka pwedeng makapagtago. No man hide. Diba? Hindi ka pwedeng makapagtago sa Diyos. Walang taong pwedeng makapagtago sa Diyos, minamahal. Lalo na pat ikaw ay umiis ka po. Diba? Sa tungkulin po ng ating timligay ng Diyos, minamahal. Yan ay sampul natin tulad kay Jonas. So para basahin natin ng Jonas, hindi nakasulat yan. Sa Jonas, pasadahan natin. Chapter 1, medyo mahaba ito. Simulan natin sa 4 hanggang 14. Sige kapatid. Praise God. Aklat ni Jonas, Kapitulo 1, talata 4 hanggang 14. Ngunit ang Panginoon ay nagpasapit ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat na anupat ang sasakyan ay halos masira. Nang magkagayon ng atakot ang mga taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kanya-kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang mga daladalahang ng sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa pinakaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahiga at nakatulog na mahimbing. Sa gayon lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan at sinabi sa kanya, "Ano ang inaakala mo o matutulugin? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin ng Diyos tayo upang huwag tayong mga matay." At sinabi ng bawat isa sa kanila sa kanyang kasama, "Magsiparito kayo at tayo magagsapalaran upang ating maalaman kung dahil kanino dumating ang kasamang ito sa atin." Sa gayoy nagsapalaran sila at ang palad ay nahulog kay Jonas. Amen. God bless you, kapatid. Na magkagayo sinabi nila sa kanya, "Isinasambo namin sa inyo na inyong saysayin sa amin kung bakit kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Ano ang iyong hanap buhay at saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain at taga saang bayan ka?" At kanyang sinabi sa kanila, "Ako'y isang Hebreo at ako'y natatakot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na siyang gumawa ng dagat at ng tuyong lupain." Na magkagayon ng atakot na mainam ang mga tao at sinabi sa kanya, "Ano itong iyong ginawa sapagkat talastas ng mga tao na siya'y tumakas mula sa harapan ng Panginoon sapagkat Amen. Praise the isinaysay niya sa kanila." God bless you, kapatid. Diyan na po. So, minamahal, pag tuloy natin, mahaba. So, minamahal, samaras lang natin, kapatid. Si Jonas po itutusan ng ating mapagpalang Diyos. Tumakas sa madaling sabi si Jonas. Amen? Di ba? Nagsapalaran sila, nahulog kay Jonas yung palad. Minamahal. Siya, mga kapatid, ang tinuturo, minamahal ng Banal Espiritu. Sa kanya, nagmula kung bakit mayroong unos sa gitna ng karagatan. Amen? Ngayon, di ba, tinanong, anong kas? Ano ba ang iyong hanap buhay? Anong iyong lahi? Saan kang bayan nagmula? Sinaysay naman ni Jonas ang minamahal. Napagtalastas ng mga tao, sa madaling sabi, si Jonas ay tumatakas sa Diyos. Everyone say, "Praise the Lord!" Praise the Lord! Tinatakasan niya ang gampanin, minamahal, na dapat gampanan niya.
Minsan kasi gano'n ang tao po, no? Di ba? Kailangan muna may mangyari bago gaganap. Tungkulin niya, gagawin niya muna makati na kanyang sarili, tatakas muna. Di ba? Huwag na gano'n minamahal. Huwag na natin hintayin na gano'n minamahal. Gampanan natin kung ano po ang ministeryong ipinagkaloob ng ating malapagnoon. Everybody say, the Lord. Nga sabi ng mga tao, no, kung tuloy po ang basa, mga kapatid, napagtalastas nila na si Jonas minamahal. Ang pinagbulan, minanunos ito, nanalangin sila, Panginoon, huwag mong ipatulod sa amin ang dugo ng taong ito. Sabagat ayaw namin na mapahamak dahil lang sa isang tao. Sabi ng mga tao minamahal, nanalangin sila minamahal. Kaya makatid na ginawa nila ang bagay yung makatid na sabi ni Jonas, ulog niyo ako sa dagat. Sabagat alam ko, talastas ko. Di ba? Talastas, alam niya na siya nagbula, makatid pinagbulan upang mapahamak ang mga tao sa loob ng daong minamahal. Minsan ganon po. Pag tumatakas tayo, makatid, may mga dahilan tayo pa mapahamak. Hindi lang ikaw, maging lahat ng kasama mo. Because tumatakas ka sa tungkulin na ipinagkaloob niyo sa dapat gampanan. Palapakan pa natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, the Lord. Ibig sabihin magkatid, ganun mo naman. Hindi natin tinuloy, mahaba kasi mo. Sinamarize ko lang. So madaling sabi, si Lucas tumatakas, minamahal sa kanyang tungkulin. Ayaw gampanan ang tungkulin na kanyang pinagkulob sa yung ministeryo na dapat sa kanyang minamahal. Nanaig agad sa kanyang minamahal yung takot. Kasi alam niya ang tao naroon sa Ninibe, mga masasamang tao, mga pusakal. Di ba? Ng mga taong naroon, alam niya, minamahal. Kaya hindi siya makatid sumunod, minamahal. Isip lang ngayon. Iyan ang kaisipan niya. Pero hindi alam niya ang isip ng Diyos, minamahal. Na mga tao ay sisisi sa panguna po ng hari na roon makatid. Minsan ganun tayo. Amen? Amen? Ayaw nating gampanan ang ministeryo minamahal. Pagkulob Diyos kaya makatid, minamahal. Huwag tayong matakot. Kasama natin ating malapagnoon. Amen? So anong gagawin natin mga kapatid? Gampanan natin maigi ang ministeryo. Sabi ng Kulos, ng Pilipos, ako ay may pakakatiwala sa bagay na ito na kayo nagpasimula sa paggawa ng mabuti, lulubos-lubusin nyo hanggang sa araw o pagding ng ating Panginoon. Pilipos 1:6. Pakibasa po. Praise God. Anong gagawin natin? Aklat ng Pilipos, Kapitulo 1, talatay 6. Na ako'y may lubos na pagkakatiwala sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo na mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Amen. Ako'y magpagkatapos lulubusin. Pinasimulan natin sa paggawa ng mabuti. Sabi na, lubusin natin hanggang sa karawan ni Kristo. Pilipos, pakibasa po ang Episo 4:21. At ang last verse natin, 1 Timoteo 1:12. Aklat ng Episo 4:21. 4, talatay 21. Ito po ang sinasabi. Kung tunay na siya inyong pinakinggan at kayo tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus. Amen. Palakpakan po natin ating mga Panginoon. Anong gawin natin, mga kapatid? Sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos kanina, minamahal, diba? Lubusin natin ang paggawa hanggang sa araw ni Kristo. At ako, sabi niya mga kapatid, minamahal sa Pilipos naman, o sa Episo 4:21, mga kapatid. Tiwala, natutuhan natin kay Kristo. Amen? Tinuruan tayo, tunay, yamang inyong pinakinggan na kayo'y tinuruan sa Kanya, gaya ng katotohanan na kay Kristo. Tinuruan tayo. Minamahal. Amen? Nagapat ng panin natin minamahal. Sabi, gaya ng katotohanan na kay Kristo. Kaya mga kapatid, no doubt, wala tayong takot na gampanin natin ating kuling minamahal. Sabagat kasama natin ang ating Lord. Amen? Buhay natin. Kung hindi nga ilalaki natin minamahal. Kaya mga kapatid, lalo na po ngayong bagong taon na po. Amen? Everybody say the Lord. Magbago na tayo ng pagpapasya, pag-iisip. Bagong taon na minamahal. Kung dati, mga kapatid, itong awit na itong si Medjol po, maraming natatamaan kasi dito. Yung kumustahin kita pag-araw ng Merkulis. Wala. Kumustahan kita pag-araw ng Biyernes. Inalalayo mo ang iyong kasagutan. Iniiba mo ang dahilan. Sabi diyan, kapatid, huwag ka namang ganyan. Amen?
Amen? Di ba? Kumusita pag araw ng linggo, o lalong wala. Linggo na nga, minsan huli pa. Amen? Amen? O diba? Linggo na nga lang, huli pa. Kapatid, huwag ka naman ganyan. Baka biglang dumating si Jesus, anong sunod? Anong sunod po mga kapatid sa awit na yan? Biglang dumating si Jesus? Hindi natin alam. Tayo maiwan. Di ba? Dahil sa hindi tayo magkatid, gumagampan sa minamahal, sa ministeryo at pagloob ng Diyos sa atin. Palapagan pa natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, baguhin natin yun. Kaya magkatid, last verse, 1 Timoteo 1:12. Huling talata natin, paghanda na po ang ating mga awit, 1 Timoteo 1:12. Aklat ng 1 Timoteo, Kapitulo 1, talata ay 12. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, sapagkat ako'y inarin niyang tapat na ako'y nilagay sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating wala Panginoon. Di ba? Putting me into the ministry. Sa English po, nakalagay dyan. Putting me into the ministry. Inilagay niya ako sa paglilingkod. Yon ang ating gampanin, paglilingkod, ministeryo natin sa ating Panginoon. Kaya kapatid, nagkampanan ba natin, minamahal? Kaya kapatid, nasa atin po. Kapatid, ang pagpapasya, minamahal. Ating pinag-aralan kung ano po maging kahinatnan na hindi pagsunod ng minamahal. Kaya kapatid, sa ating mga masunurin, kapatid, ay alam na natin, nasusunod tayo taos puso sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pating ministeryo na pinagloob sa Diyos sa bawat isa atin. Tayo po'y tumayo at umawit. Awitin natin mga kapatid ang buhay ko'y para sa iyo. Yan. Itong buhay natin, minamahal, nakalaan na maglingkod sa Diyos. Ang buhay natin ay nakalaan ito, minamahal, upang gampanin natin ang ministeryo na ipinagkaloob ng Diyos sa ating minamahal. Awitin natin mga kapatid, sabi ng awitin ito, mula nang ikay aking paglingkuran. Di ba? Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Ibig sabihin mga kapatid, inuna ang kaharian ng Diyos si ministeryo minamahal. Nagkuloob sa Kanya. Ginampanan ng minamahal. Tayo po'y tumayo at wait sa ating Panginoon. Kung mayroong baguhan, pwede po dito pumunta sa unahan. Purihin ang ating malapang Panginoon. Glory to God. Yan, ating pinag-aralan mga kapatid. Ministry. O sa Tagalog, ministeryo. Putting me into the ministry. Inilagay tayo sa paglingkod ng ating Panginoon sa Kanya. Purihin natin yan. Ang ministeryo natin, minamahal, gampanan natin. Tayo po'y tumayo. Umawit mo. Hallelujah. Glory to God. Jesus. Bulay-bulayan natin, minamahal, ang mensahe ng awitin ito. Ang buhay ko'y para sa mula na ikay aking paglingkuran. Inuuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Sabi ng awitin ito, minamahal. Hallelujah! Nang ikay paglingkuran, mga pangarap ko tinaligdan, inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man. Sabi ng awitin mga kapatid, mula ng ating paglingkuran ng ating malapang noon, tinalagdan natin ang ating mga pangarap sa buhay. Inuna natin ang Kanyang kalooban. At gaano mang kahirap ang ating maranasan, susundin natin ng buo ang Kanyang kalooban. Gagampan tayo sa ating mga ministeryo, minamahal. Ibibigay ang buhay ko. Yeah. Nakalaan para sa ating malapang Panginoon sa pagsunod sa ministeryo. Amen. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko'y para sa'yo. Amen. Hallelujah. Gamitin mo sa lahat ng gaano man ang hirap.
mo na, Panginoon. Gaano man kahirap ang ating maranasan, pagsubok man kahirapan, gampanan natin ang ating kanyang-kanyang ministeryo, mga kapatid. Ang buhay natin ilayan na sa ating Diyos. Ilaan natin, minamahal, sa pagkampan sa ministeryo na ibinigay, pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kanyang-kanyang kampanin. Ang buhay ko para sa'yo. Hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat na buhay ko. Hallelujah. Yes. Gamitin. Purihin ka man ang Panginoon. Gaano man ang hirap na, purihin ka man ang Panginoon. Yeah! Amen. Yes, glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Iaalay ang buhay ko, hallelujah, para sa'yo. Yeah. Gamitin mo, yes, Lord God, sa lahat, hallelujah. Gaano man ang hirap, hallelujah. But yes, glory to God. Purihin ka man ang Panginoon. Gaano man kahirap ating maranasan, susundin ko pa rin iyong kalooban. At kahit na buhay ay maging isang puri ka na Panginoon, taos puso ang buhay ko, ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Yes, amen, hallelujah. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Amen, hallelujah. Palakpakan po natin ating buhay ni Diyos. God bless you po sa ating beloved singer. Sabi ng awitin, gamitin mo ang buhay ko ito. Sabi sa ating pinag-aaralan, makatid yung keyboards natin, minamahal sa Roma 12:7, kung ministeryo ay gamitin natin ating sarili sa ministeryo. So tumpak po sa awitin ito, gamitin natin ang buhay nito para po sa ating Panginoon, sa ministeryo ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Minamahal, ating pong baguhan ay may 4 po na susi ng kaligtasan. Kayo po'y pinagpala po ng ating Panginoon. Unang-una, yung pananampalataya. Pananampalataya na may Diyos. Ang Diyos ito ay kaya kang iligtas. Amen? Ang Diyos na ito ay kaya kang pagalingin. Ang Diyos na ito na siyang maglulutas sa lahat ng uri ng ating mga problema, minamahal. Yan ang Diyos sa ating aming pinasanampalataya, mga kapatid. Kaya yan po ay kailangan sasampalataya tayo. Pagsisisi sa ating mga kasalanan, minamahal. Pagtanggap sa ating Panginoon. At ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig. Sa magsasabi ng Acts 2:38, mangagsisi ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo para sa ikapagpatawad ng kasalanan at tatanggapin ang kaloob ng banal na Espiritu. Ang kaloob na ito, minamahal, ang banal na Espiritu. At ang pang-apat, yun nga, yung banal na Espiritu, minamahal. Bautismo sa
bautismo kapatid sa banal na Espiritu. Just lang po makagawa namin naman. Tatlo lang ating gagawin. Pagtanggap, yung pananampalataya, sisi, at pangalawang mga kapatid, yung pagsisi minumahan, at ang pangatlo, yung bautismo. Kaya mga kapatid, paki-assist po sa ating bisita. Hindi na po siya makataya. Kung hindi makataya, okay lang. So, okay. Pakitaya. Para formal po ang pagtanggap sa ating mga. Sige po. Paki-assist na lang. Saglit man lang ito. Pakitaas yung kamay. Paki-assist po yung kamay. So, pagtaas ng kamay, simbolo po na sumusurrender tayo, sinusuko natin ang buhay sa ating mga Panginoon. Sunod po sa panalangin para po sa inyong mga kapatid. Mahal na Panginoon Jesus, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Patawarin mo po ako sa aking makasalanan. Mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Isulat mo po na malinaw ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin na po akong tunay mong anak, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hugasan mo po ng iyong banal na dugo nung umagos doon sa krus ng Kalbaryo, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. O dakilang Diyos, maraming salamat. Hallelujah. Sa kalulong tumanggap o Diyos, libo-libong ang laksang anghel na katuwa ng Diyos. Isulat mo kay pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo siyang tunay mong anak na pagmana ng buhay na walang hanggan. Panginoon, patawarin mo